ang mga Pilipino kung bakit importante itong mga reformang ito. May tanong lang ako, no? Kasi nung panahon pala ni dating Pangulong Duterte, ay sinusulong niyo na pala ito. Ano pong nangyari? Bakit parang hindi yata nag-materialize? Okay. Isa sa mga nangyari dito was nung 2017 end of 2017 nagsimula na siyang pumili ng mga magiging members ng kanyang constitutional ang tawag nito consultative commission, no? At marami siyang mga pinili pero mukhang ang vast majority ng mga napili niya ay mga lawyer. Mostly people from a law background. Wala siyang wala siyang masyadong napiling mga political scientists. Siguro dalawa lang talaga ang mga political science academics. Tapos wala rin siyang nailagay doon sa pwesto na yan economist. In fact, the closest thing to an economist na nalagay niya was a business leader and business technocrat, no, na si Art Aguilar. So parang nakulangan, sobrang dami yung mga legalistic na tao pero wala masyadong nakakaalam tungkol sa tinatawag nito structure, no, structure of governance. Tapos pati yung economics, wala masyadong mga bihasa sa economics na naipasok doon. So ang nangyari doon, gumawa sila ng constitutional draft, yung tinatawag na Bayanihan Constitution, Bayanihan Federalism Constitutional Draft. Marami pong naging parang pagkukulang itong draft na ito. So, nung napresenta ang draft na ito doon sa economic team, no, mga economic managers ni President Duterte, marami sa kanila ay umalma na parang, mukhang hindi ganun kaganda itong draft na to. Parang gumanon. Pati alala ko si Dominguez, Secretary Dominguez, sabi niya, pro-federalism ako, pero kung pinapakita nyo itong draft na ito, hindi ako sang-ayon dito sa draft nito dahil wala yung mga hinahanap namin, yung pagiging bukas sa foreign investor, hindi nyo tinanggal yung 60-40, nandyan pa rin. So yun yung parang, yun yung nakita nilang parang issue. Dahil doon, 2018 nangyari yun, yung parang mga issues na nag-complain yung mismong mga economic managers, gumawa ng task force si former President Duterte. So yung task force na yun, inatasan na ayusin yung draft. At isa po ako sa mga kumbaga nahakot na sumama doon sa mga nagkukonsulta, tsaka free lang, nagtatrabaho ako sa Singapore noon. Free time ko, nagbibigay ako ng inputs doon sa Federalism Study Group, no, na dito sa interagency task force na to. At doon, inayos namin. Dami namin sinabing mga, ito kailangan baguhin, ito, ganyan. Tapos natapos itong activity na pag-aayos na to, towards the end of 2019. At dapat nagkaroon ng soft launch ng November of 2019, nagkaroon ng soft launch. Tapos magkakaroon ng main launch dapat in, I think March dapat of 2020. Teka, alam naman natin ano nangyayari noong 2020. Una-una, January pa lang ng 2020, nagkaroon ng problema sa Taal Volcano, di ba? So, napunta doon ang yung mga evacuation, yung mga ganun, rescue, etc. Yung atensyon ng gobyerno. Tapos, noong March, alam naman natin, ito yung nagkaroon na tayo ng COVID. No? March, April, lalo na itong April na. Talagang, wala na, sorry. COVID na, lockdown na ang kinakailangan pag-usapan. Wala nang, sino bang gustong makipag-usap tungkol sa federalism at ibang mga reformang ito? Ang importante, yung pandemya, di ba? So, yun yung nangyari. Dahil doon sa pandemya, unfortunately, nasira yung momentum, hindi na natuloy yung mga reformang ito. Yun pala. So, sir, ito kasi ngayong present administration, pinag-uusapan na naman ito yung tungkol nga dito sa pag-amyenda ng economic provisions. So, ano po yung masasabi niyo dito? Kasi meron pa rin mga talagang umaayaw at talagang kahit na sinasabi na nga ng Pangulo at saka ng Kongreso na
ang gusto lang talaga nilang amyendahan ay yung economic provisions, no? So, ano po ang inyong masasabi dito sa Ang masasabi ko, nangyayari dito ngayon? magandang development ito dahil matagal nang kinakailangan ginawa to eh. Actually 1990s pa lang eh. Dapat nagawa na to, pero yun nga, ang daming kumukontra, mga oligarchs, yung mga tao may vested interests, lagi nilang pinapasama ang dating ng kung ano tong charter change. Sa chatsa yan, masama yan, ganun sila lagi. Tapos hanggang ngayon, syempre may kumukontra, pero gusto ko sabihin sa kanila, mag-aral po kayo kasi napag-iiwanan na po talaga tayo. Bilang long-time OFW, ako mismo, nakita ko kung bakit tayo napag-iiwanan. At matagal nang napag-usapan na ito ni Lee Kuan Yew dati pa. 1992 pa lang, pumunta ng Pilipinas si Lee Kuan Yew, inimbita ng Philippine Business Conference. November of 1992, gumawa po siya ng speech. Ito po yung sikat na speech na kung saan yung kanyang intro ay sinabi niya na I don't believe that democracy necessarily leads to development. I think it's more important that you have discipline than democracy. Yun yung time na yun. Yun lang ang naaalala ng mga Pilipino, yung discipline, not democracy. Pero marami pa siyang sinabi dun sa kanyang speech na yun. At dun sa loob ng speech na yun, binatikos po niya yung sistema ng Pilipinas. Binatikos niya ang saligang batas ng Pilipinas ng 1987. Binatikos niya yung pagiging sobrang restrictive natin. Talagang totoo yun kasi talagang sinabi ni Lee Kuan Yew, hindi kami yayaman kung hindi kami nagbukas sa mga foreign investors eh. Tapos ginaya kami ng ibang bansa. O kayo, ba't hindi pa rin kayo sumasama dyan sa may mapag-iiwanan kayo kung hindi nyo inayos to. Tapos maya-maya, towards the end, sinabi rin niya, isa sa mga problema nyo, gumagamit kayo ng American style presidential system. O ayan, kaya ako na nahihirapan. Ano mangyayari sa inyo? Sabi ni Lee Kuan Yew, dahil dyan, yun nga, mabagal ang progress nyo kasi hindi naman efficient na system yan. At sinabi din niya, kung kami ay gumagamit ng sistema na ginagamit nyo, hindi kami magiging tiger economies. Yun yung sinabi niya. So, patagal na ang payo na ito sa kailangan baguhin ng saligang batas. Pero marami pa rin mga pasaway at mga matitigas ang ulo na siguro may vested interest kaya ayaw nilang gawin. Pero ngayon, panahon na talaga kasi talagang tayo lalo at mga OFW or long-time OFWs na nakabalik na, kita natin na talagang napag-iwanan ng Pilipinas. This is not acceptable talaga. Correct po, no? So, maraming po salamat, no? Marami pa sana akong gustong itanong kaso marami pang mga nakapila sa inyo, sir, na gusto ring mag-interview. So, maraming po salamat. Ito po muli si Admin Rich at ang aking pong munting channel ay Admin Rich po, no? Maging sa YouTube at saka sa Facebook. Salamat po muli, sir, at kapag meron din po kaming tanong, no? Sana po ay paunlakan nyo kaming muli sa aming interview. Maraming po salamat. Maraming salamat, Admin Rich. Bye-bye. Thank you. Salamat po. Maraming salamat po. I-follow natin yung Admin Rich.